Oy, itong surot diyan sa NAIA, ano 'to, ka-coffee? Ito ba, sabotahe lang? Imported daw kasi itong mga surot, eh. Pero actually hindi 'to dahilan, 'di ba? Kailangan pa rin linisin ang ating NAIA dahil nasisira po ang imahe ng bansa natin dahil dito sa mga, surot na ito, sa mga daga na 'yan, ka-coffee. Pero anyway, pakinggan natin yung side dito ng, NAIA, ng mga opisyal dito sa airport, ka-coffee, dahil may pinapalabas sila dito na baka kasi hindi naman nila sinabing sabotahe, no, pero sort of saying na ito ay pananabutahe, ka-coffee. At imported daw itong mga surot na to kasi pwedeng iniisip ng tao baka may mga loko-lokong tao na gustong sirain ng gobyerno, nagdala ng mga surot, pinakawalan diyan. Kasi ang pinagtataka nila, bakit sa upuan na bakal doon nakita itong mga surot na to? Hindi naman daw binabahayan ng surot itong mga upuang bakal. No? Pero kasi may mga bakal na upuan na may mga kutsyon, no, nasa ibabaw. Posibleng doon, di ba? Lumusot lang doon sa bakal. Pero anyway, ang sinasabi naman ng management dito, hindi ito rason, no? Bagamat isolated case, hindi naman daw laging ganyan yung problema. Ito po ay isolated case. Hindi sila nagdadahilan na ito ay, tawag dyan, na ito ay sinadya. Hindi sila nagdadahilan dyan. Trabaho din nila yan. Bagamat regularly nagdi-disinfect naman sila sa mga lugar dyan sa NAIA. Pero siyempre, pangit pa rin na may surot dyan, di ba? Pero kung totoo man, if ever man, na sinabutahe ito, nagyan ng mga surot dyan para sirain itong NAIA, loko-loko naman pala yun. If ever, kung totoo man yan. Anyway, sige, kumpirmado naman kasi may mga videos na may mga surot, at posible daw po na ito ay imported dahil sa itsura nitong surot na to, malalaki daw yun. Kung ikukumpara natin sa mga surot na meron tayo dito sa Pilipinas. Yan, kinumpirma na po ng Manila International Airport Authority na nakatanggap sila ng mga reklamo ukol sa mga surot na matatagpuan sa mga upuan ng NAIA Airport Terminal. Nitong Miyerkules po ng gabi, February 28, naglabas po ng opisyal na pahayag ang MIA ukol sa insidente sa pamamagitan po ng kanilang Facebook page. Anong sinasabi nila dyan, ka-coffee? Ang ginawa ng mga MIA, si General Manager Eric Ines, agaran, ka-coffee, nag-order ito sa mga terminal managers na tingnan itong issue na ito at agad na magbigay ng report sa kanya sa loob po ng 24 oras at sabihin ang mga circumstances ng mga insidente na ito at magrekomenda ng corrective actions para matapos na po agad itong problema na yan. Dapat agad-agad, ka-coffee, linisin yan. Ang sinasabi nila dito, compared doon sa surot na meron tayo, mas malaki po siya. Kalimitan po, for example, doon sa mga bagahe or doon sa mga pumapasok sa ating bagahe or gamit na dala, galing ibang bansa, papasok sa terminal. So posible doon po nang galing daw itong mga surot na yan. Sabi po ni Bunyo, no? Ang Pest Control Services Operations Supervisor dyan po sa NAIA Terminal 3. Ayan, nagsasagawa daw po sila ng deep disinfection sa mga upuan quarterly. Ibig sabihin, isang beses po sa loob ng 3 buwan. At 3 araw daw po ang tinatagal ng proseso dito sa deep disinfection na yan. Ang problema daw dito sa kanilang disinfection na yan, ang namamatay lang daw po itong mga adult na mga insekto. Hindi daw nasasama itong mga itlog. Ang problema, nalaki na yan, di ba? Once in a quarter lang gawin yan. Kalimitan sa treatment na ginagawa natin, ang namamatay lang po is yung mga adult. So yung itlog po, hindi naman kayang patayin ng chemical. Kaya tayo nagkakandak ng quarterly treatment. Say pa ni Bunyo. Ano pa sinasabi nila dito, ka-coffee? Ang sinasabi naman dito ni General Manager Eric Ines, how can that be particularly that these chairs are made of steel? Diyan siya nagtataka eh. Gawa daw po sa bakal. Gawa daw po sa steel itong mga upuan na to, pero may surot. Kasi ang common na alam natin, di ba, ang surot, diyan yan, nag-aano sa mga kutsyon-kutsyon, sa mga kahoy. Sabi niya, we're not going to make excuses. Tama. Hindi, pero hindi sila nagdadahilan, ka-coffee. But I saw the chair. Yan, mga bakal nga raw. Paano nagkaroon ng mga surot doon? How can a bag stay there unless somebody brought it there? I'm not saying hindi pwede mangyari. It can happen. Posible naman talaga. Mangyayari, lalo kapag yung bakal ay mayroong kutsyon sa ibabaw. Samantala, hinihintay pa ng pamunuan ng NAIA ang rekomendasyon kung kailan pa ang susunod na hakbang sa ginawang disinfection. Nakahanda na rin ang ahensya na sagutin ang mga gastos sa pagpapagamot ng mga biktima. Minor lang naman yan, ka-coffee, no? Hindi kailangan ng magastos dito na pagpapagamot dito sa mga nakagat ng surot na yan. Pero hindi dahilan, ka-coffee, dahil nakakadiri nga naman, sabi ni Ricardo Gibinuguin, no, hindi nga, sige nga.
Nakakadiri nga naman kasi talaga itong mga surot na yan. Pero tama nga naman. Actually, call to action din talaga yan na gawin yung trabaho. Kasi sa totoo lang, halimbawa, nakaschedule talaga yan, once in 3 months, mag-disinfect ka dyan. Yung iba kasi, putyo-putyo yung pagdi-disinfect, hindi siniseryoso. At yung piling lugar lang ang ginagawa, di ba? Kung, as compared sa ibang bansa, pag sinabing linis, linis talaga lahat. So call to action din yan na maging maayos sa paglilinis, no? Para hindi tayo nagkakaganyan-ganyan. So anyway, sige. Sana maayos na yung ganitong problema ng surot na yan, ka-coffee, no? Kasi petty issues ito, ka-coffee, na nakakasira sa imahe ng Pilipinas. Anyway, sige. Ako ipansamantala muna magpapaalam, ka-coffee. Yan, mabilis lang tayo ngayon, ka-coffee. Maraming salamat sa mga sumama sa akin ngayon. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Thank you everyone. Paalam po sa inyo. Bye-bye.